Magandang araw mga bata! Bago kayo umupo, ay pakiayos muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat na inyong nakikita. Pagkatapos ay manatili kayo nakatayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Rena. Amen! May mga lumiban ba sa klase ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Pero bago ang lahat, kamusta naman kayo? Kamusta ang inyong kalusugan? May masama bang pakiramdam dito? Kung wala ay mabuti. Dahil sa araw na ito ay natitiyak ko na meron kayong mapupulot na aral ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating klase, nais ko munang ibahagi sa inyo ang ating classroom rules na tinatawag kong yaman. Y. Yakapin ang respeto. A. Alalahanin ng kalikasan. M. Magpakatino sa gawain. A. Aksyonan ng kabutiang asal. N. Ngitian ng hamon. Maliwanag ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, ating balikan ang mga tinalakay natin kahapon. Sino ang nais magbahagi ng kanilang natutunan mula sa paksa ng kahalagaan at pangangalaga ng pangkabuhayan ng bansa? Yes, Krisha? Tama! Talaga nga naman na kayo ay may natutunan sa ating aralin kahapon. Ang pangangalaga sa ating mga pinagkukunang yaman ay mahalaga upang mapanatili ang kabuhayan at makamit ang pagunlad. Bago tayo magsimula sa bagong aralin, magkakaroon muna tayo ng isang laro na may kaugnayan sa pag-aaralan natin ngayon. Ang pangalan ng larong ito ay Letrang Rambulan. Ito ang panuto. Magpapakita ko ng mga larawan ng mga iba't ibang produkto kasamang larawan ay managulong letra. Ang gagawin ninyo ay ayusin ang mga letra upang mabuo ang tamang salita na tumutukoy sa mga produkto sa larawan. Naunawaan ba mga bata? Handa na ba kayo? Kung ganon ay magsisimula na tayo. Ano ang unang larawan? Tama! Asin. Ano naman ang pangalawang larawan? Tama! Buko. Ano naman ang pangatlo? Magaling! Palay. Ngayon, makinig kayo ng mabuti at magdala ng mga impormasyong detalye tungkol sa paksa natin ngayon. Maliwanag ba mga bata? Ngayon mga bata, maaari niyo bang basahin ang ating talasalita ngayon? Magaling! Kabuhayan, mahalagang bagay upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao upang mabuhay. Pinagkukunang yaman, bagay na maaaring gamitin upang bumuo ng kabuhayan o pangangailangan ng isang tao. Sa inyong palagay, ano ang mga kabuhayan na alam nyo sa inyong lugar? Mahusay! Ang kabuhayan tulad ng pagsasaka at pangingisda ay nakadepende sa kapaligiran. Halimbawa, sa tabi ng dagat, madaling maghanap ng isda doon, kaya't pangingisda ang hanap buhay nila roon. Pero kung nasa bundok tayo, ang mga tao ay maaaring magsaka ng gulay o mag-alaga ng hayop. Ngayon naman ay ipapakita ko ang mga halimbawa. Tignan niyo ang mga larawan na ito. Una, pagsasaka ng palay sa mga kapatagan. Sa mga rehiyon tulad ng Central Luzon,
Ilocos at Cagayan Valley. Ang pagsasaka ng palay ay isang karaniwang kabuhayan roon. Ang mga lugar na ito ay may malawak na kapatagan na angkop para sa pagtatanim ng palay. Pangalawa, pangingisda sa mga tabing dagat. Sa mga pook dagat tulad ng Zambales, Palawan at Sorsogon, ang pangingisda ay pangunahing kabuhayan roon. Ang mga mangingisda ay umaasa sa pangingisda para sa lokal na pagkonsumo at pag-export. Nahuli nila ang mga isdang tulad ng bangus, tuna at tilapia. Pangatlo, pagtatanim ng kakao. Sa mga rehiyon tulad ng Davao at Timog Mindanao, ang pagtatanim ng kakao ay isang lumalaking industriya. Nagtatanim ng mga puno ng kakao ang mga magsasaka at ang mga beans ay pinoproseso upang maging chocolate. At ang panghuli, paghahabi sa mga rural na lugar. Sa mga lugar tulad ng Ilocos at Laguna, ang tradisyonal na paghahabi ay isang mahalagang kabuhayan. Ang mga manguukit ng tela ay gumagawa ng mga produktong tulad ng inabel, habi mula sa Ilocos, pinya na tela at mga materyales para sa barong Tagalog. Ngayon na nakita ninyo ang mga larawan ng iba't ibang kabuhayan sa Pilipinas, ano ang mga napansin ninyo sa mga hanap buhay na ito? Yes, Krisha? Tama! At ano pa ang inyong mga napansin? Yes, Dayan? Magaling! Ibig sabihin, ang ating kapaligiran ay may maikling papel sa pagpili ng ating kabuhayan. Kaya dapat, bawat rehiyon ay may mga sariling produkto at hanap buhay na tumutugma sa likas na yaman. Ngayon naman, pag-usapan natin ng mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa bawat rehiyon ng ating bansa, may mga partikular na produkto at kalakal na kilala at nanggagaling mula sa likas na yaman ng kanilang lugar. Ang mga produktong ito ay hindi lang para sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang produkto ay mga bagay na ginagawa o nililikha mula sa mga hilaw na materyales. Samantalang ang kalakal naman ay bagay na ipinagpapalit o binibili upang makapagpalit ng mga gamit o serbisyo. Halimbawa sa Cebu, isa sa mga pangunahing produkto nila ang mango or mangga. Matamis ang mangga sa Cebu. Kaya't isa ito sa mga sikat na produkto na ipinagbibili at pinagpapalit sa iba pang lugar. Sa inyong palagay, ano kaya ang pangunahing produkto ng mga taga-Batangas? Yes, Ricalin? Tama! Ang Batangas ay kilala sa kape dahil sa malamig at mataas na lugar na angkop sa pagtatanim nito. Ngayon naman, paano kung sa Davao? Ano kaya ang produkto nila doon? Yes, Carl? Magaling! Ang Davao ay may malawak na plantasyon ng saging. Ngayon, paano naman kaya sa Cordillera? Ano ang pangunahing kabuhayan roon? Yes, Carl? Tama! Dahil malamig sa Cordillera, angkop dito ang pagtatanim ng gulay, gaya ng repolyo at carrots. Mailan ding nag-aalaga ng hayop bilang hanap buhay. Ipinapakita nito na ang hanap buhay ng tao ay nakaayon sa kapaligiran. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, magkakaiba man ang kabuhayan, lahat ay mahalaga. Kaya't dapat nating pahalagaan ang likas na yaman at kabuhayan ng bawat trilyon. Ngayon naman mga bata,
susubukan nating sukatin ang inyong natutunan tungkol sa mga kabuhayan at pinagkukunang yaman ng bansa. Meron kayong gagawin na aktibidad na ang tawag, kabuhayan at likas na yaman, ugnayan sa aking rehiyon. Ito ang panuto. Bumuo ng maliit na pangkat, 3 to 5 membro. Bawat grupo ay pipili ng isang rehiyon o lugar sa Pilipinas at gagawin ang mga sumusunod. Number 1, pangalan ng rehiyon o lugar. Pangalawa, mga pangunahing kabuhayan sa lugar na iyon. Halimbawa, pangingisda, pagsasaka, pagmimina at paghahabi. Pangatlo, anong likas na yaman ang ginagamit sa mga gawain ito? At ang pang-apat, paano nakaapekto ang kapaligiran sa kanilang hanap buhay? Ito ang inyong gagawin. Gumawa ng isang simpleng poster na nagpapakita ng mga impormasyong ito. Maaari kayong gumamit ng lapis, kulay, gunting, at papel. Ipakita ang ugnayan ng kabuhayan, likas na yaman, at kapaligiran. At ito ang inyong pamantayan na markahan. Nilalaman, 40%. Kaayusan at pagkamalikhain, 30%. Pagtutulungan ng grupo, 20%. At ang presentasyon ay 10%. At ang kabuuan ay 100%. Galingan nyo mga bata! Ngayon naman, ay ilalapat natin ang ating natutunan sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kapag tayo ay naglalakad sa palengke, makikita natin ang iba't ibang produkto na ginagamit natin sa pang-araw-araw, tulad ng bigas, isda, gulay at prutas. Ang mga ito ay mga halimbawa ng mga produktong mula sa ating mga likas na yaman. Ngayon, magbigay kayo ng halimbawa ng produkto na ginagamit ninyo sa bahay at kung saan ito nagmula. Yes, Kim? Magaling, asin, at ito ay nagmula sa dagat. Ipinakita nito kung paano nakasalalay ang ating kabuhayan sa likas na yaman. Mga bata, ano ang natutunan natin ngayon tungkol sa kabuhayan at pinagkukunang yaman ng bansa? Yes, Carl? Tama! Ang hanapbuhay ng mga tao ay nakadepende sa mga likas na yaman na matatagpuan sa kanilang paligid. Mahalaga na gamitin ito sa tama at responsibilidad upang makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya't laging tandaan, ang likas na yaman ay yaman ng bayan. Kaya't ito ay dapat pangalagaan at gamitin ng may malasakit at talino. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ito ay nakaimprinta, kaya ipapamigay ko ito sa bawat isa. Pakihandaan yung ballpen at siguraduhin walang ibang gamit sa mesa. Tapos na ba mga bata? Kung ganoon, ay ipasa nyo na ang inyong nagawa. Para mas lalo nyo maunawaan ang ating aralin, may printed na assignment akong ipapasa. Sagutan nyo ito sa inyong bahay at ipasa bukas. Ngayon, bago tayo magtapos sa klase, tumayo kayo at pulutin ang mga kalat at iayos ang inyong mga upuan. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli.